So sa question ni KMC Store, sabi nyo last live coach, dapat alam mo kung gaano katagal aabutin bago ma-reach ng market yung price target mo. Paano po yun? Okay, so ibig sabihin dito ni KMC Store, paano daw ba mag-set ng realistic expectation based on the speed if you're going to consider yung time plus yung price? Kasi most of us, pag nagtitrade tayo, kino-consider lang natin lagi price. Kasi nandun yung kitaan eh. Pero ano ba yung isa pang factor bakit aabot yung price doon? That's also time. Ibang usapan pa dito guys yung volume. Ibang usapan nyo, wag natin isama yung volume dito. Ang ituturo ko dito is yung expectations. Pagdating sa expectations, let's say BTC. Kung tinitignan mo siya sa daily time frame, then makikita natin, ito for example, ito sa chart ko, makikita mo dito may timer. So sa timer na to, magko-close itong daily time frame na to after 10 hours and 43 minutes. Pero kung nasa 5 minutes ka, magka-close tong time frame na to or tong candlestick na to after 3 minutes and 20 seconds. So anong point natin dito? Ang point natin dito is one technique for you to gauge your expectations is of course by knowing your time frame. Because if you don't know what is your time frame, then you don't know how long you are going to wait. So bigyan ko kayo ng example, no? I believe this is also true sa buong trading community sa crypto. The reason kung bakit sobrang tagal nila nakababad sa monitor, sa cellphone nila is because naghihintay tayo ng galaw. Tingin ka ng tingin sa cellphone mo kung gagalaw na ba yung market at gusto mong makita, especially sa may mga trabaho. You need to know ano ba talaga yung time frame na para sa'yo. I have student, ang ginagawa niya 8 AM hanggang 12, nagtitrade siya. Tapos, babalik siya ng 8 PM hanggang 11 PM. Tapos ang time frame niya ay 5 minutes. So, it's up to you kung ano ang magiging setup mo kasi kayo ang nakakaalam kung anong oras kayo available mag-trade, anong oras ka pwede tumingin ng chart, anong oras ka dapat mag-focus sa trabaho mo at hindi ka mag-trade. Yung mga yon, that is of course considered as trading psychology. Hala coach, trading psychology pala yon? Akala ko pag trading psychology, i-motivate mo ako. No, hindi ganun yon. When you say trading psychology, from the dictionary itself or i-google nyo, it is behavior. Ano ba yung behavior mo pag nagtitrade ka? Kailan ka nagtitrade? Kailan ka hindi nagtitrade? Ano yung mga triggers mo? So that's why, kung titignan natin, lagi nilang sinasabi, technicals is just 20% of your trading. And 80% dyan ay yung psychology. 20% dyan technical analysis, risk management, and 80% is psychology. Kasi imagine this, kahit sabihin mo you are following your VAR, okay, value at risk naman eh. Pero ang ginagawa mo, value at risk ka nga, naka-VAR ka nga, maganda yung risk management mo, tapos $1. Kaso ang ginagawa mo, tinadtad mo, naka 1,000 trades ka sa isang araw. Kung naka 1,000 trades ka sa isang araw, hindi ko alam kung anong result nun, but I know for in terms of performance, definitely that is a losing trade and a losing performance. Because in trading, kailangan you are performing at your peak performance. So anong ibig sabihin natin nito? Magti-trade ka ba ng puyat? Magti-trade ka ba ng nakainom? Magti-trade ka ba ng gutom? Magti-trade ka ba ng bad trip ka? Magti-trade ka ba ng wala ka sa kondisyon? If nagti-trade ka ng ganun, ano ang nagiging outcome? So that's trading psychology. Pero if you are trading at peak performance, yung tipong ang ganda ng tulog mo, ang ganda ng mood mo, then check mo ano ba yung resulta ng trade mo. Kasi usually, hindi lahat nakukuha sa trading. Ang dami kong nakita, okay na okay sa trading. Ang daming alam na setup. Pag pinagpaliwanag mo, grabe, ang galing ha. Alam na alam niya. Pero pag tinignan mo yung performance, puro talo, hindi makakuha ng winning trade. Pero pag chinek-in mo kung kamusta yung setups, mga ganun, alam na alam niya eh. Pero pag nandun na sa performance, hindi siya makakuha ng winning trade. So that's why, very important ang trading psychology. Ganun siya kalawak. Wala rin talagang playbook pagdating sa trading psychology. It is because minsan kasi yung trader, meron siyang mga trauma na hindi matanggal-tanggal na kahit anong gawin niyang pagbabasa ng libro, bumabalik pa rin yung trigger, okay na yung trade, natatalo pa rin kasi lumalabas ulit yung default behavior niya. Because in reality, kung ano yung behavior mo in trading, it has to be congruent din kung ano yung behavior mo sa labas. So kung mainipin ka, madadala mo din yan sa trading. Kung mahaba yung pasensya mo, madadala mo din yan sa trading. Kasi I have seen traders na sobrang patient nila, bumili sila sa top, maghihintay na lang daw sila 4 years. May iba naman, kaka-enter lang, gusto agad umexit. Kaka-enter lang, gusto agad umexit. Why? Kasi sobrang impatient. Those are mga nakikita ko rin na mga common behavior ng mga traders.